lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Una na rin sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang mga sinabi ni Duterte at Ungab. Po, sinagot na ni PBBM yung sinasabi ng grupo ni Duterte, ni Digo at saka ni dating Representative Ungab na blanco daw. May mga blanco daw na portion dun sa budget na inaprubahan ni Pangulong BBM. So ayan po, di pinapakita dyan na fake news. Yan yung sinabi ni nagsisinungaling daw si Digo. Yan ang sabi ni PBBM. Mga kaibigan, isisingit ko lang ito. Meron sa aking scammer siguro ito. Nagpadala sa aking email. Ito ang kanyang pangalan ng kanyang email ay conceptualize at substructure.cfd. Yan po. Ito po sinasabi niya, the end of your time is drawing near. Nananakot po ito Take a second to stop, inhale deeply and concentrate on this message. It's crucial to give it to you complete focus. We're about to discuss a significant matter between us and I'm absolutely not kidding. You might not recognize me but I'm familiar with you and at this moment you're likely wondering how right? Your browsing habits have been risky, scrolling through videos, clicking links and visiting some unsafe websites. I deployed malware on an adult site and you stumbled across it. While you were streaming your etc. Baka po mainip kayo sa pagbabasa basta tandaan nyo lang po itong kanyang email address. Ito po ay na-report ko na rin sa NBI. Hindi ko alam kung papatulan to ng NBI kasi mahalagong ito ay matrace kung sino tong taong ito na nagtatago sa pangalang Christopher at yan po ang kanyang email address. So yun lang po, siningit ko lang baka sakaling may nanonood dito sa aking vlog na mga taga-NBI, taga-DOJ, yung magagaling sa cybercrimes, magagaling sa technology. So kung sino po sa inyo marunong, pakitrace po nito, bigay nyo po sa akin ng address at kanyang pagkakakilanlan. Salamat po.